Nakita nyo naman ang iminahal ng petrolyo nitong Martes, halos 3 pesos per liter. Hayan tuloy, kabi-kabila na naman ng mga protesta. Ang ilang transport group binuhay ang petisyong itaas sa 15 pesos ang minimum fare sa jeep. 2023 ito ang unang inihirit ng AltoDAP sa LTFRB. Noong panahong 12 pesos pa ang minimum fare, pero pisong aumento lang ang pinagbigyan, kaya 13 pesos ang pinakamababang pamasahe sa jeep ngayon. Para sa tsuper na si Romel, dapat lang na itaas na ang pamasahe. Madadagdagan po yung pang-araw-araw namin kita, sir. Na may tutos-tus namin din sa pang-araw-araw din namin pangangailangan. Marapat lang po sa magkabilang panig, sa mananakay at sa mga driver po. Pero syempre yung mga commuter, pumapalag. Okay pa yung 15 pesos, pero habang katagalan po siguro na kapag nasa kagipitan na, mahal na po talaga yung 15 pesos, sir. Ang LTFRB, nauunawaan daw ang hirap ng mga tsuper at operator. Pero dapat umanong balansehin din ito sa sitwasyon ng mga pasahero. Sa ngayon, ayon sa LTFRB, hindi pa formal na naghahain sa kanila ang panibagong fair hike petition. Pero kung sakali, sasailalim pa raw ito sa masinsinang pag-aaral. Mobile Journal, Ivan Taringki po, hatid ang mukha ng balita. Bahagi ng sindikato, yan ang mga teoryang nagsulputan matapos ang viral na insidente ng Sampaguita Girl na pinaalis at siniraan pa ng paninda ng isang CQ sa Mega Mall. Naglibot ako sa Quezon City para tignan kung meron ding Sampaguita vendors na bihis estudyante. Dito ko nakilala si Jason, di niya tunay na pangalan. 6 years pa lang daw siyang nagtitinda kasama ang pinsang elementary pa lang. 700 piso ang puhunan nila. Ang nauuwi raw nila matapos ang gabihang pagtitinda, 200 piso kada tali. Nakasabihan din po kami notice. Hindi na lang po namin sila inaano. Sasabi po namin, nag-aaral po talaga kami. Ito po yung pambagdag pambaon po namin. Dito na po yung pambaon po, pangkain po namin, tapos ang panggasasan po. Hinahinaalaman daw sila sa ilang concerned citizens. Ayon mismo sa Quezon City Police District at PNP Women and Children Protection Center, patuloy pa rin silang nag-iimbestiga. Ito ay nangyayari pero hindi pa namin nakikita yung syndicated part nito. Mostly yung mga trafficking in person, yung mga organ selling. Pero ang pinakamalaki namin ngayon is yung online sexual exploitation of children. Ayon sa PNP, umabot sa 18,000 ang naitalang kaso ng violence against children taong 2023 at gayon din para sa taong 2024. Sa mga ito, 16,064 ang total ng mga kasong labag sa RA 7610 o ang Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Kaya paalala ng mga otoridad sa mga magulang at guardians, huwag hayaang mapasok ang mga anak sa mundo ng child labor o exploitation. At para naman sa may makakasalamuhang children vendor sa kalye, huwag daw basta-basta bibili o makikipag-usap. Sila ay responsibilidad po natin. May polisiya ho tayo regarding sa pagbibigay ng tulong sa mga batang nasa kalye. In order po na hindi maging risky para sa mga bata, na sila ay nandoon sa sitwasyon na maaari silang maaksidente, maabuso, mas maganda pong hindi tayo magbigay. At may programa ho ang ating DSWD para dito sa mga kabataan. Pero ayon naman kay Jason, tuloy pa rin daw ang hamon ng buhay. Kaya hanggat maaari ay gagawa raw siya ng paraan para may mapangkain at gastos sa sarili. Sana po maintindihan po ng kalagayan namin. Ika nga nila, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya dapat na sila ay inaaruga, pinoprotektahan at ginagabayan at hindi nilalagay sa alangan. Mobile journalist Marymon Reyes po, hatid ang mukha ng balita. Hindi mawawala pag Chinese New Year ang mga dragon at lion dance. Buenas daw kasi ang mga yan. Malaki, makulay at mukhang mitikuloso ang pagkakagawa. Ang eksperto raw sa paggawa niyan, si Terry Sikat. 18 years old pa lang daw siya nagsimulang gumawa ng mga dragon at lion head. At oo, hindi raw ito simpleng gawin. Sobrang hirap talaga pag ganitong season. Minsan, pag may darating kasi na mga customer na alanganin na hindi ko na natatanggap, nahihiyan ako sa kanila. Baga mahirap din para sa amin. So paano nga ba? Ayon kay Terry, ito ang materyales, kawayan at papel. Gagawa ng paper mache at huhulmahin ito sa gustong design ng customer. Saka pipintahan at lalagyan ng accessories. Talagang mabusisi bawat step. Kaya naman hindi rin basta-basta ang presyo. Sa dragon, pag buo siya, set na siya. Pag dito sa akin, 45,000. Pag sa ibang bansa ka, Vietnam, China, naglalaro siya ng 65 to 60. Ganun. Sa layo naman,
Pag sa akin, kaya ko siya hanggang 18,000. At dahil halos isang dekada na itong ginagawa ni Terry, ang goal niya, So, kumagiging lang, yung makilala dito sa Pilipinas, may gumagawa na maging factory kami rito. sa anumang kasiyahan tulad ng Chinese New Year, talagang mahihirapan ka muna tulad ni Terry na Dragon Head Maker. Kaya wish namin para sa inyo sa papalapit na Year of the Snake, may all your wishes come true. Mobile Journal, Amy Atienza po, hatid ang mukha ng balita.